Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our new series is tackles about the Lordship of Christ over all things. And our scriptures all about Romans chapter 14 verse 7 to 9. NI version, for none of us lives or lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. So if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. Sa ASND version naman po, sapagkat wala ni isa sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang, at wala ring namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo'y mamamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga maging buhay man tayo o patay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat namatay si Kristo at muling nabuhay para maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Dadako na tayo sa tungkol saan nga ba tong verse na ito. Yung verse na ito is nagpapakita na si Kristo ang Panginoon ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa buhay at kamatayan natin. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay para lamang sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay at bumangon mula sa kamatayan upang ipakita na siya ang may kapamahalaan sa ating lahat, buhay man o patay. Dadako na tayo sa ating teaching. Yung first teaching natin is we belong to the Lord. Alam naman natin na si Jesus Christ ang nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan, sa ating mga kasinungalingan. Siya yung nagbayad, siya yung nag-sacrifice. Yung buong pagkatao natin, kasama na kung buhay man o patay, kasama ang buhay at kamatayan, ay pagmamay-ari na ng ating mahal na Diyos, kasi siya yung nag-sacrifice kahit na wala siyang kasalanan, na malinis siya, dahil gusto niya na kapag umarap tayo sa ating Ama sa kanyang Ama is malinis tayong titingnan. Second is we live and die for the Lord. Lahat ng aspeto ng ating buhay, mapabuhay man tayo o mamatay man tayo, is para ito sa kawalhatian ng ating Panginoon. Last teaching is we will be judged by the Lord. Sa uli, ang ating mga buhay ay huhusgahan ni Kristo dahil siya ang may ganap na may otoridad sa lahat. Dadako na tayo sa ating application. Yung first application is count your days. Magkakaroon tayo ng kamalayan na ang buhay ay maikli lamang, kaya't mahalagang gamitin ang bawat araw ng may layunin. Alam naman natin na lalo ngayon is mabilis na yung panahon, like parang kakagising mo lang, kakatulog mo lang is parang kinabukasan na naman, ang bilis ng panahon. Parang ako, kaka-birthday ko lang nung 7, is ngayon is 23 na. Ilang weeks na yung dumaan. Dahil nga, sa ikli ng panahon or ng buhay natin is dapat mas gamitin na lang natin iyon sa pagtulong sa iba, pagsasamba kay God, pagbabasa ng Bible, paghingi ng tawad, ng pagti-thank you. Doon na lang natin ialay, dahil kasi yung bawat araw natin is may layunin. Yung bawat araw natin is, dahil may layunin siya, is nagkakaroon ng plano yung Diyos sa atin. Yun. Second is make your days count. Siguraduhin dapat natin yung bawat araw ay ginugugol natin sa mga bagay na magbibigay kalwalatian sa ating mahal na Diyos. Katulad ko is, kasali ako sa outreach. Para sa akin, pagpupuri yun kay God, kasi tumutulong ako at sumasali ako dun sa outreach, hindi lamang para sa self-growth ko at sa self-growth ng mga bata or ng mga nasasakupan namin dun sa outreach, kundi para yun sa ikakawalhati at pagpupuri sa ating mahal na Diyos. Para kahit habang bata pa sila, is nalalaman nila yung kabutihan ng ating mahal na Diyos, na siya ang nag-sacrifice sa lahat ng kasalanan natin.
So, last application is live and die for the Lord. So, mamuhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. So, maging handa tayong ialay ang iyong buhay o ang ating buhay para sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating last part. So, our last part is talk about how can we make each day count for the Lord. So, para sa akin, yung bawat araw kasi is nagiging or maaaring maging makabuluhan kung ito ay ginugugol natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagsaserbisyo sa iba, natitiyak natin ang bawat takbang at desisyon natin ay nakapokus sa kaharian ng Diyos. So, ang paggawa ng mabuti is pagbibigay ng oras sa Panginoon at pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa ay ilan sa mga praktikal na paraan upang maging makabulan ang bawat araw natin. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung outreach is yun na yung isa sa mga layunin ko sa buhay kasi as a Christian or tagasunod ni Kristo is dun ko ginugugol yung pagpapasalamat ko sa Kanya sa pagbibigay ng help uh, ng Word of God sa mga bata. Kasi gusto ko, habang bata pa sila is natututo na sila at nalalaman na nila kung sino ba talaga ang dapat nating panampalatayaan. Dahil alam naman natin na sa una is si Kristo talaga ang bumuwis ng buhay para lang maging malinis tayo sa harap ng ating Diyos Ama. So, yan po. Thank you.